It's one thing to be able to create, but another to create an ecosystem that helps other people create names for themselves too. This episode of Creator Spotlight, where we put a spotlight on different types of creators, we are talking to Direct Colleagues, owner, founder, and main director of CLX Productions, an award-winning esports production team. Hi, my name is John Lloyd Colico, also known as Colix, Colicx. I am a technical director of CLX Production. I also own CLX Production. And recently, we bagged the 2024 Signal TV Production Team of the Year. We started the CLX Production talaga way back 2022. Pero me, as a director, nag-start talaga ako 2021. So, nung nag-practice na akong maging director, doon ko naisipan na why not bumuo ako ng team for me, for the production, for the esports community then. I started CLX Production to uplift the quality ng production sa mga community tournaments in every game. So kahit anong game gusto ko sa mga community maganda yung live stream, and of course to all of the casters na gusto talagang mag-practice na maging mas magaling pang caster. Ever since bata pa ako, mahilig na talaga ako sa games. Mahilig akong kumalikot ng mga equipments. So, yun yung naging part sa akin after ko dun sa past job ko na why not i-try ko ulit bumalik sa gaming. Grabe din talaga yung experience na nakuha ko from my past work, which is sa kusina. So, yung leadership na meron yung manager ko before, na-adapt ko siya in such a way na nagamit ko rin siya sa CLX production with my team. So, I'm very happy with the success na meron kami ngayon. And of course, tuloy-tuloy pa rin naman ang CLX production kahit na nakakuha na kami ng award. I started sa CODM na phone lang talaga yung gamit ko, which is gamit ko pa rin hanggang ngayon. And then, tuwing magla-livestream kami or magla-livestream ako, ang gamit ko lang sa mga paglilist ng teams, paglilist ng score sheet is naka-paper lang. So, wala pa akong cameras nun. So, nakalagay lang yung phone, nagka-cast ako through my phone. Tapos para hindi ko makalimutan yung team names, nakatingin ako sa paper ko. So, dun nakalist lahat ng mga teams na naka-register. Ayun, may mga GC naman, pero of course gamit ko rin kasi yung phone ko, nag-iisang equipment ko during my production dati. So, phone lang, tas may paper, tas nandun na din yung mga scores. Tapos manually, dun ko na rin ini-input yung total scores ng mga teams, gano'n. Ngayon, medyo upgraded na tayo in terms of equipments. Actually sa bahay meron akong 5 monitors, which is yun ni-utilize namin sa tournaments namin ngayon, sa mga events. Sa mga tournaments, kaya namin i-run yung buong production kahit 3 lang kami, sa schedules. Pero kapag marami naman kaming mga free times, at least 6 per day. So, very dedicated, and yung effort talaga ng mga staff, grabe din talaga. Kasi I started as a streamer, tapos nung napapansin ko na, yung ginagawa ko pala is shoutcasting. Ah, Pinaka-wow moment sa'kin nun is nung na-meet ko yung yung mga napapanood sa mga tournaments ng CODM such as Gentleman Gaming, sila AJ, Mustacho. So, sila kasi yung hinahangaan ko in terms of shoutcasting before. Tapos ayun, nung mga time na yon sobrang starstruck talaga ako, lalo na nung 2022 if I'm not mistaken, nag-meet kami sa isang event ng CODM. I was a league operation group ng event, and then na-meet ko dun si Mustacho and si Gentleman in the flesh. Actually, kahit saan ako mapunta, nakakagulat pa rin talaga lalo na kapag may mga clients ako na yung mga big, yung mga like Tencent, from big companies na ng mga games, ng Garena,
as their production, same with PUBG Mobile, and many more mga MMORPG like Tower of Fantasy. So ayun, marami akong ginagawa, one man role, pero yung yung passion ko talaga is nasa directing. Like gusto ko, ako yung nagle-lead ng team, mas sanay akong nagle-lead ng team. Though, for example merong ibibigay sa'kin na task, okey naman sa'kin na gawin. Pero kung ako yung papapiliin ano yung pinakagusto kong role kung saan ako sa tingin ko mas malakas ako, feeling ko dun sa pagle-lead ng team. Yung ibang friends ko hindi naman nila ako nakikitang kung papaano ako sa work. Kung sa shoutcaster, iba din kasi iba yung band ng shoutcasters. Pero ako, as a leader, sa mga hindi din nakakaalam, masungit talaga ako. Alam 'yan ng mga staff ko. Every time may mga broadcast kami, madalas akong magalit. Hindi lang halata, pero ayun. Pero, the way I lead kasi is gusto ko maging maayos yung, yung production, yung maging maayos yung event. At the same time, natututo yung mga staff na ito dapat yung tamang gawin, ah, ito yung tamang gawin. And, of course matutunan muna nila yung mga basic standards bago tayo, gumawa ng mga shortcuts, mga gano'n. Super happy. First of all, thank you God for this blessing and, hindi talaga namin ine-expect, as in hindi namin ine-expect talaga. Nalaman lang namin day before the awardings. So nung nalaman ko yun, actually naiyak ako nun. Hindi ko lang sinabi sa mga staff ko nun kasi alam naman nila yan, iiyakin din kami nun. Super happy ako. The first thing na naisip ko nung nabasa ko yung email from PH Awards is thank you God kasi, first ever, award ng CLX and, masaya kami na nakakuwento yung kuwento namin kung paano kami nag-start sa mga panelists, sa ibang mga esports personalities. So, masaya kami na nare-recognize na kami, gano'n. Grind lang talaga and, ayun, in terms of equipment, need talaga siya. Pero it doesn't mean na kailangan mo ng high-end na mga equipments. Again, nag-start ako sa pinaka-basic, like phone lang talaga ta's may papel until such nakaipon and then, yung grind mahirap mahirap talaga siya kasi marami kang doubts kung may papatunguhan ka ba. Pero 'pag nagtuloy-tuloy ka naman, dadating yung mga opportunities. Hindi man siya gano'n kabilis, ang importante dadating tayo do'n. One thing na dream ko ngayon for CLX is makapag-prod internationally, on-site. Kasi ayun, nagpo-production naman kami ng mga international, though puro online lang. So, gusto ko maramdaman ng mga staff, kasi staff talaga. Ako gina-guide ko lang kasi yung mga staff. Yung mga staff yung effort talaga nila gusto ko mapalitan na, alam mo yun, makapag-travel kami at the same time, wala masyadong mga need na isipin sa bayarin, mga gano'n. And then at the same time, happy kami sa work namin. In terms of, being creative, hindi naman masamang manood ng ibang streams, manood ng mga tips from other production, and then isipin mo kung papaano mo mai-improve sa sarili mo. Wherein paano mo siya gagawing, brand ng CLX. So, of course, madalas akong nanonood ng iba't ibang tournaments, iba't ibang game, and then for example ang event namin ngayon is League of Legends. And then ang mahilig ako manood ng mga tournaments from Valorant. Anong meron kay Valorant na wala kay League na puwede kong i-integrate sa League? So, very best thing na ginagawa talaga natin, even sa mga shoutcasters is manood ng ibang ibang mas marunong. Thank you very much to all of the support na natatanggap namin sa CLX Production, sa mga, patuloy na sumusuporta, naniniwala sa CLX Production. And, of course, to all of the staffs
kayo talaga yung bida dito. Dahil sa effort ninyo nakakatanggap tayo ng, awards and, nakikita ko naman yung, dedication ninyo sa esports kaya, mas dedicated akong tulungan kayo. Now, moving forward, CLX Production, patuloy pa rin tayong, gagawa ng mga events of course, for the players, for the grassroots community, and, patuloy nating i-improve yung, quality ng mga broadcast natin. Again, gusto kong ma-experience ng mga newcasters, ng mga new amateur players kung papaano nagra-run yung isang high-end tournament. Though ayun, nasa community tayo, masaya ako para sa gano'n. Hi, I'm Derek Colix from CRX Production. It's time for Nerds to Get Heard. Let's go! Thank you. Thank you for dropping by and sharing your story, Derek Colix. See you soon. If you like this type of content and you want to hear more about our nerds, check out our pages. Give us a like, share, comment, subscribe, and follow. This has been Coach Abby Maravilla. We'll see you in our next episode.